pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Ang Burger ng Bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking lahi, lahing kayo manggi. Di pa Okay, magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes. Isang tulog na lang bukas, no? Setyembre na. Isang makulimlim na araw ng Martes. Sa ngalan po ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng Mamamayan Media Action Group and radio program in partnership with Eastern Police District. Isang oras na naman po tayong magkakasama-sama. Kasama po natin ang the man behind Lingkod ng Bayan, kaagapay ng Mamamayan, CDDS Police Colonel Benliner Capili. Habang inaantabayan ko ang aking co-anchor, si Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Mapalad po tayo ngayon at ang ating panauhin ay mula po sa isang police station. Congratulations Eastern Police District, nagse-celebrate ng anniversary. Batiin mo natin ang bumubuo ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng Mamamayan. Police Colonel Benliner Capili, CDDS. Police Lieutenant Colonel Anthony Gantang. Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Police Lieutenant Julius Criste. Police Lieutenant Michael Marcos Mase. Police Corporal Robin Barameda. Police Corporal Necerezo, Patrolman Norina Valles, Patrolman Elise Cortez,
and si John Matulak. We have 5 minutes after 12 o'clock. Maaari niyo po kaming panoorin sa FB, DWBL live streaming, Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Nasa YouTube din po tayo. At sa inyong talapitan, DWBL 1242 kHz AM band. Magandang tanghali sa ating Chief PNP Police General Rodolfo Santos Azurin. Sa ating NCRPO, Police Brigadier General Jonel Estomo. At sa Eastern Police District Director, Police Colonel Attorney Wilson C. Asueta. Ang programa ito ay handog sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ang Pharmaserve, ang Balyacar Transit Inc., President CEO Leo Rayanson, at ang PAMI, Passenger Accident Management and Insurance Agency Inc., accredited insurance provider under LTFRB Insurance Program. PPAIP, Passenger Personal Accident Insurance Program, 23 years in the service as insurance provider. Under the office of President Maria Riza Taide and its Vice President for Sales and Operations, Mr. Christian Nukum. Magandang tanghali din kay Attorney Eric Valero, OIC Legal, LTFRB, Attorney Eric Valero. Ngayon din kay Ma'am Kat Kapili, magandang tanghali. Magandang tanghali din kay Police Lieutenant Colonel Marian Evdane. Mamaya po ihatid natin sa inyo ang ating mga balita mula po sa Bulwagang Pambalitaan ng Eastern Police District. Nandyan ba yung aking ka-anchor? Okay, habang inaantabayan na natin yung aking ka-anchor. Oo. Nandiyan na. Okay, bumabati po tayo na isang magandang tanghali. Walang sabi-sabi yung aking co-anchor, nasa labas. Magandang tanghali sa iyo, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Magandang tanghali po. Partner, magandang tanghali sa ating pong mga tagapakinig ngayong hapon. At meron lang pong activity ngayon dito sa headquarters. At wala yatang... Wala po sino wala? Walang video. Siya ang wala. May video ako eh. Para audio May lang video. to. Okay, ayusin muna natin ha. Habang inaayos ang video ng aking co-anchor, pabatiin muna natin siya. Opo ma'am, sa lahat po ng ating nakikinig ngayong hapon at nanonood sa atin worldwide, no? Sa ngalan po ng aming Chief PNP, Police General Rodolfo Santos Azurin Jr., ang aming pong NCRPO Director, Police Brigadier General Jonel Estomo, at ang aming pong District Director, Police Colonel Attorney Wilson Asueta, at ang ating pong CDDS, Police Colonel Benliner Capili, at ang aming pong Command Group, at ang aming pong Chief ng Community Affairs and Development Division, Police Lieutenant Colonel Reynan B. Patam, at inyong pong likod, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Bumabati po ng magandang tanghali po sa lahat. At ngayon po ay araw po ng EPD, no? At kasabayan na rin po ang programa ng Police Service Anniversary sa 121.
So mga 2 o'clock po, darating po ang ating guest speaker dito sa atin, honoring speaker sa area ng APD. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Okay, we have 10 minutes after 12 o'clock. So once again, congratulations sa Eastern Police District. Nagse-celebrate ng anniversary. Busy ang ating The Action Man, Police Colonel Benliner Capili. Thanks a lot. Okay, atin na pong ihatid ang ating mga balita. Suspect sa panghahalay sa isang menor de edad tiklo sa isinagawang entrapment operation ng Eastern District Anti-Cybercrime Team. Ang detalye, ipasok mo kaagapay, Robin. Itinagawang entrapment operation ng Eastern District Anti-Cybercrime Team sa pangunguna ni Police Major Eli D. Campuesto at Manila District Anti-Cybercrime Team sa pangunguna naman ni Police Major Reynaldo T. Salim sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel J. D. Guillermo o ICCRU na aresto ang suspect sa panghahalay sa isang menor de edad noong ika-27 ng Agosto taong kasalukuyan sa bahay sa syudad, Lodging House, Quezon Boulevard, Quiapo, Metro Manila. Ayon sa salaysay ng menor de edad na biktima, nakilala niya umano ang naturang suspect sa isang online hanggang sa nagkaroon na ito ng sexual na relasyon. Dito na sinamantala ng suspect na makakuha ng mga pribadong larawan ng biktima upang takutin at piliting makipagtalik hanggang sa nagawa na nga nitong halayin ang biktima sa nasabing lugar. Hindi pa dito nagtapos ang pangbablockmail ng suspect at inulit pa nito ang naturang krimen. Subalit dito na naglakas loob ang biktima na i-report sa otoridad ang nangyaring krimen, na agad namang tinugunan at nagresulta sa pagkakaresto ng suspect na kalaunay kiniralang si Junily Talisay de Guzman, 32 taong gulang at residente ng Awabu, Imus, Cavite, naharap sa kasong paglabag sa RA 9775 o ang Child Pornography Act, paglabag sa Article 286 ng Revised Penal Code o ang grave coercion, Article 282 o grave threat at RA 7610 o ang child abuse ang naturang suspect. Lahat ay may kinalaman sa RA 1075 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Kasalukuyan namang nakapit ang naturang suspect sa Manila Police Custodial Facility. Yan ang ulat kaagapay, Robin Barameda. Most wanted person ng Pasig City Police Station arestado sa pinaigting na operasyon ng District Mobile Force Battalion at Pasig City Police Station. Ang detalye, ipasok mo kaagapay, Robin. Sa pinagsanib na operasyon ng District Mobile Force Battalion na pinangunahan ni Police Captain Dindo B. Tanteo, Police Lieutenant Marie Per M. Bala ng Substation 7 at mga elemento ng DID EPD sa ilalim ng pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Hendrix B. Magaldan, OIC DMFP, nagtapos sa pagtatago ng suspect na kinalalang si Leroy Apilado alias Roy matapos maaresto sa kabaan ng ADB Avenue, Pasig City pasado alas 2 ng hapon noong ika-24 ng Agosto taong kasalukuyan. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Pasig RTC Branch 12 sa kasong 4 counts of rape under Article 266-A at Paragraph 1D. Kasalukuyan namang nakapit ang naturang suspect sa Pasig City Custodial Facility. Yan ang ulat kagapay mo, Robin Barameda. Time, atin naman pong ihahatid ang mga accomplishments ng Eastern Police District. Ang lahat ng yan ay ihatid sa atin ni Patrolman Elise Cortez. Nagkaroon ng PNP Core Values Enhancement Seminar na nilahukan ng mga kapulisan ng Eastern Police District kasama ang Council of Interfaith Leaders at life coaches na pinamunuan ni Police Lieutenant Colonel John Dale Sulit sa ilalim ng supervision ni Police Colonel Benliner L. Capili, CDBS, noong August 25, 2022. Layunin nitong pagtibayin ang ugnayan ng mga kapulisan,
religious leaders, at palakasin ang spiritual at moral welfare ng mga ito. Nagsagawa naman ng water search and rescue refresher training na pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Hendrix B. Mangaldan, Force Commander ng DMFB, na nilahukan ng mga kapulisan ng District Mobile Force Battalion noong August 25, 2022 sa Coast Guard Substation, Barangay Nagpayong, Pasig City. Isinagawa ang nasabing aktibidad upang patalasin ang kahusayan sa water search and rescue operation para sa preparasyon sa iba't ibang kalamidad gaya ng bagyo at pagbaha. Dumalo sa 38th anniversary of Christ Commission Fellowship o CCF ang mga kapulisan ng Pasig City Police Station sa pangunguna ni Police Colonel Celerino M. Sacro Jr., Office in Charge, noong August 28, 2022. Ito'y naganap sa CCF Center, Ortigas Avenue, Pasig City. Layunin nitong pagtibayin ang ugnayan ng PNP, simbahan at mamamayan tungo sa progresibo at mapayapang komunidad. Ito'y alinsunod sa programa ng ating Chief PNP na MKK equals K. Samantala, nagsagawa ng 2 days patrolling and response operation training to empower CVOs and Barangay Tanods Training Program ang mga kapulisan ng San Juan City Police Station na may temang Barangay CBO and Tanods Knowledge and Skills Enhancement Training Program na pinangunahan ni Police Major Darius R. Agmalio, Chief SCAS, with the active support of Barangay Council of Barangay Ermitanyo, headed by Honorable Romeo G. Nabong, Barangay Chairman noong August 26, 2022. Layunin nito mabigay kaalaman at kasanayan sa mga CVOs, tanods, at barangay officials. Isa sa mga naging lecture ng training na ito, ang arrest or citizen's arrest, warrant and search warrant, intel on basic information gathering, at proper blotter entry. Nagkaroon din ng diskusyon tungkol sa first responders, basic crime scene preservation, at short clip sa iba't ibang modus operandi. Tinuruan din ang mga kalahok ng basic self-defense at handcuffing techniques. At yan po ang ganap sa Team EPD Pamamarisan, kaagapay mo, Elise Cortez. Salamat kay Patrolwoman Elise Cortez. This time, ihatid naman po sa atin ang mga activities, mga pinagkaabalahan ng butihing District Director ng Eastern Police District, activities, accomplishments. Yan po ihatid sa atin ni Patrolwoman Noreen Navales. Okay, Patrolman Navales, nakamute ka, nakamute. We have 19 minutes after 12 o'clock. Okay. Para naman sa mga naging aktibidad ng Eastern Police District na mga nagdaang araw, pinangunahan ng ating District Director, Police Colonel Wilson C. Asueta, ang turnover ceremony ng Pasig City Police Station sa pagitan ng outgoing Chief of Police, Police Colonel Roman C. Arugay, and incoming OIC Pasig CPS, Police Colonel Celerino M. Sacro Jr. noong August 24, 2022 sa Pasig City Headquarters. Ang nasabing seremonya ay pinasinayaan ni Honorable Maria Victor Regis Vico Soto, Pasig City Mayor, at dinaluhan din ng EPD Command Group, iba pang senior police officers, and stakeholders. Pagkahapon naman noong August 24, 2022 ay nagsagawa ng courtesy call ang president ng isa sa ating mga stakeholders, ang Special Operation Network for Assistance and Rescue o SONAR, na si Mr. Ramon S. Fernando Jr. kasama ang kanyang team sa ating butihing District Director, kasama ang hepe ng
District Community Affairs and Development Division, Police Lieutenant Colonel Reynan V. Patang. Nabanggit at napag-usapan dito na ang Eastern Police District ay makakaasa sa kanilang buong suporta sa lahat ng plano at mga programa nito. Gayon din ay makakasiguro ang ating mga stakeholders na sila'y makakaasa sa ating serbisyo sa mamamayan na tiyak na magbibigay ng police assistance at public safety services with the mutual intention of having a peaceful, orderly, and secured EPD area of responsibility. Binisita at in-inspect naman ng ating District Director ang District Mobile Force Battalion o DMFB na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Hendrix B. Mangaldan, Force Commander noong August 24, 2022 ng hapon upang tiyakin ang full implementation ng Strategic Urban Patrol. Dagdag pa rito, pinaalalahanan niya ang mga personnel nito upol sa programa ng ating Chief PNP na MKK equals K, PNP Safe Program ng ating RD and CRPO, at nagawin ang kanilang mga sinumpaang tungkulin sa pagbigay ng kaligtasan at seguridad sa mga nasasakupan. Nagsagawa naman ng courtesy call ang EPD Cybercrime Team na pinangunahan ni Police Major Eli Compuesto II, Chief EDAC, sa ating District Director noong August 26 ng hapon. Nabanggit naman ng ating District Director na patuloy nilang hasain ang cyber patrolling para ma-monitor at maiwasan at mapigilan ang mga cyber-related crimes tulad ng scam at cybersex. Pinuntahan naman ng ating District Director ang San Juan City Police Station na pinamumunuan ni Police Colonel Elpidio A. Ramirez, Chief of Police, noong Linggo, August 28, 2022, upang i-inspect ang strategic patrol system ng nasabing istasyon at pinaalalahanan din ang mga personnel nito na laging maging alerto at mapagmatsyag alinsunod sa MKK equals K at SAFE and CRPO. Kanya ding in-inspect ang Substation 1 ng Pasig CPS at EPD Annex Building, Marikina Rescue 161 Building, Oplan Bathala Security Deployment ng Marikina City Police Station, kasama ang COP Marikina Police Colonel Gerson S. Visayas. Samantala, ngayong alas 2 ng hapon, ay isasagawa ang ating 48th EPD anniversary coinciding to the 121st Police Service Anniversary Celebration na kung saan ang ating Regional Director, Police Brigadier General Jonel C.S. Tomo ang magsisilbing guest of honor and speaker. At yan po ang mga kaganapan sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Noreen Navales. Okay, maraming salamat sa ating mga reporters, kay Police Corporal Robin Barameda, kay Patrol Woman Elise Cortez, gayon din kay Patrol Woman Noreen Navales. We have 24 minutes after 12 o'clock. Bago natin na i-play yung ABP ng ating panauhin. Again, yung ating pong The Action Man. Police Colonel Ben Liner Capili, abalang-abala po silang lahat dyan ngayon. Ito po ay kaugnay sa celebration ng anniversary ng Eastern Police District. Magandang tanghali muli kay Police Lieutenant Colonel Marian Ebdane, District Chief ng Forensic, kay Attorney Eric Valero, Attorney Bob Peg, Executive Director LTFRB, Ma'am Kat Capili, kay Police Staff Master Sergeant Jack Corpus Villabril, kay Police Major Compuesto ng Anti-Cyber, kay Police Lieutenant Colonel Exodus Hill, Police Lieutenant Colonel Mangaldan. So this time we are playing the AVP of San Juan Police Station. Ito po yung sa Station Community Affairs Development.
Congratulations daw po mula sa ating The Action Man. Congratulations EPD LBKM. Keep moving and better public service. Thank you very much, sir. Saludo po kami sa inyo. Okay, bago natin ipakilala yung ating panauhin, nasaan na yung co-anchor ko? Yung PIO natin, if you're still nandyan po, ipapakilala ko na yung ating panauhin. Yes, ma'am. Ayan, nandyan na si sir. Bakit wala siyang... Wala akong video. Sa atin? Sa kanya? Bakit walang video yung aking co-anchor, no? Okay, bago ko ipakilala yung ating panauhin, Jigger, tayo muna po ay maghahanap buhay. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They're designed to recommend the most efficient approaches possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Isada, Executive Officer. Okay, nag-enjoy lang eh. Napaka-KJ mo. Ang programa ito yung sa atin ng Angel's Burger, ang burger ng bayan, ng PharmaServe, Balyacar Transit Inc., President CEO Leo Reyanson, at ng PAMI Passenger Accident Management Inc., headed by its President Maria Riza T. Ataide, and its Assistant Vice President for Sales and Operation, Mr. Christian Nocon. 23 years in the business. So tayo po'y magbabalik pagkaraan po ng ating station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. Ang tumpak na oras, 30 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Ang mga training courses ng ating opisyal na kasama, Public Safety Officer Advanced Course, Investigation Officer Basic Course, Police Intelligence Course, Criminal Investigation and Detective Course, Public Safety Officer Basic Course, Police PS Senior Leadership Course, PS Investigation and Detection Course, Police Human Rights and Officer Course. Kanyang work experience, PCP Commander. Nag-PCP Commander pala si Sir ng Green Hills, CPA 2013-14. Chief Station Investigation Section, San Juan City Police Station, 14 to 17. Chief Station Investigation Section, Marikina City Police Station, 17 to 18. Assistant Chief DCAD, DS, EPD, EPD HQ, 2018-19. Galing pala sa EPD si Sir. Secretariat District DPSMU, EPD, 2019-2020. Chief SCAS,
S5, San Juan City Police Station since 2020 up to the present. With us, ikinagagalak po namin at ipinagpapasalamat na makadaupang palad namin ngayon ang bata-bata pang opisyal, ano? Batang-bata pa to. Police Major Darius Rumbawa Agmaliw. Siya po ang Chief Escads ng San Juan City Police Station. Sir, parang yung family name ni Sir parang Baguio, tiga Baguio. Sandali lang, bago mo sagutin yun, nasa kabilang linya yung aking co-anchor. Sir, napakilala ko na yung ating panauhin, ang ating PIO. Ayun, sa wakas nagkita-kita rin kami. With me, Lieutenant Colonel Santos is our guest, si Police Major Darius Agmaliw. Sir, pakilala ay bumati na po. Yung mga ano ko dito. Magandang hapon po sa lahat. Maligayang pakikinig po dito sa ating programa. So it is napakaganda po itong programa na po to kasi nga po malalaman natin lahat ng program para ma-embrace po natin papunta sa community po natin. Of course, unang-una, nais ko munang batiin ang ating Regional Director ng NCRPO, Police Brigadier General Jonel Estumo, sir. Ang ating District Director, sir. Police Colonel Wilson Asweta, sir. Magandang hapon po. Of course, ang ating napakasipag at napakabait na COP ng San Juan, Police Colonel Elpidio Jong Ramirez. Tubong Batangas po siya, ma'am. So, magandang hapon po. Okay, akala ko pa naman, ang dami sasabihin ni Sir. Oh. Anyway, yung aking co-anchor ay nasa kabilang panig, ano? But meanwhile, bago ko pagsimulain yung aking co-anchor sa pagtatanong, siguro naisa ko munang alamin. Dahil very timely ito, partner, ano? Alamin natin yung mga plans and programs ng San Juan City Police Station dito sa darating na National Crime Prevention Week. Sir? Yes, ma'am. Ang San Juan City Police Station ay patuloy pong magbibigay ng serbisyo para sa ating kababayan. Of course, darating po na National Crime Prevention Week natin, ang San Juan City Police Station ay magkakandak po tayo ng kick-off ceremony sa September 1. Yan po ay dadaluhan ng mga advocacy support group natin, mga bikers ng San Juan, mga grupo ng ating interfaith leaders and life coaches, dadalo po sila. And of course, sa kabuuan po ng isang linggo, magkakandak po din po tayo ng lectures ng crime and drug awareness sa mga schools po natin. So, ito po yung kalimitan na ginagawa ng ating Project Ready officers natin ng San Juan. So, of course, andyan din po yung posting natin para sa social awareness sa mga. Kasi ito po yung platform ngayon, usong-uso ma'am, yung social natin. Yung mga kabataan natin, usually yan po ma'am ang nabibiktima ng mga krimen. So kailangan po natin i-inform po sila para maging aware sila sa nangyayari sa kanilang community. Of course, andyan din po yung i-organize po natin yung mga eyes and ears natin. Ito yung mga advocacy support group natin para yung information coming from them ay mas madali po na masolve ang isang krimen po. Oo, kasi partner, yun nga yung unang-una sa lahat ay napakalaking tulong sa ating kapulisan, ano? Lalo higit yung barangay kasi yung sa barangay sila major yung nakakakilala, no, ng mga residente doon sa lugar na yon. Very familiar sila kaya
nagiging madali yung pagresolba ng ika nga mga untoward incidents. Partner? Oh, nawala ang aking partner. May picture ang partner ko, nawala naman ng sound. Jigger. Okay, partner. Nawala siya. Okay, hindi po lingid sa ating kaalaman. Sabi ko nga kanina kay Major Agmaliw, curious about the thing that previously, yung po ating ESCADS, no? Ito po ay dating Police Community Relations. Pag nasa sa Krame, it's a group, no? Police Community Relations Group. Pag napunta sa station, Police Community Relations, parang office, parang gano'n, ano? And since yun po yung pinanggalingan ng ESCAD, ano nga ba yung pinag-uusapan namin kanina? Yung Station Community Affairs Development. So this is more on community relationship with our authorities. Gaano pa po natin, aside from yung sa ngayon na isinasagawa ninyo mga programa, no, na lalo pang nagiging parang strong, no, yung bonding ng ating kapulisan at ng komunidad, gaano pa po kaigting yung mga programa ninyo kaugnay sa nakaupo natin na GPNP na kung saan ay isa rito o pinakaugat ng kanyang serbisyo ang kasimbahayan. Parang ganon, ano? So, this concern ang ating authorities at ang ating mga komunidad. Ano po ba yung mga napapaloob pa dito para lalo pang maging stronger, no? Yung binding. Actually, bonding is of different with the binding. Binding ng ating komunidad sa ating mga kapulisan with the existing programs and projects being implemented. So with the future programs na sinasagawa pa po. Yes, ma'am. Ang San Juan po, siyempre, ang San Juan, inuuna po yung winning the heart of mind ng ating community. Kasi nga po, yan po yung pinaka-unang program natin, yung tagapagpaguyod. And then, to anchor dun sa program na po yun, ang San Juan po, through the page ng ating si CDDS, si Police Colonel Capili, na mag-create po ng bawat station ng interfaith leaders and life coaches. Sila po ang magbabanding para sa kapulisan at komunidad. Kasi ma'am, dati PCR natin usapan. So ngayon ma'am, yung programa po natin, yung kasimbayanan, which is kapulisan, simbahan at mamamayan, ay sama-sama po tayo na magbigay ng serbisyo sa ating community. So, andyan po yung kapulisan natin, mga pastors, mga mamamayan. So, yun po ang pinakasis po ng program ng San Juan. Of course, andyan din po yung mga kabataan po natin na ini-involve natin sa programa na ito. Okay. Congratulations daw. A well-earned congratulations to EPD. Keep up the good work coming from Ma'am Kat Capili. Alam nyo, Major Agmaliw, first and foremost, sabi nga natin, ang lahat ng ugat ng ito, lahat ng nakikita nating malasakit, no? Na nanggagaling sa ating mga otoridad, mula sa ating pinuno, higit sa lahat, yung ating the action man, yung kanyang tatak malasakit, at sa EPD naman yung pamamarisan. Sa bawat isang tao sa ating buhay, kapag talagang ang puso mo ay sabi nga it's impossible or it isn't hard to have a God-centered life, but it won't be hard if you will try. Kapag ikaw ay may naghahari sa iyo ng pagmamahal, naroon palagi yung malasakit sa iyong kapwa. Okay,
Mukhang nandyan na yung aking partner, sir. Oh, Hindi yes yata. partner, Pomanin, Go ahead, sir. mahina ang signal ko. Okay, go ahead, partner, sir. bali Go ang ahead. Major Darius, in relation do sa ating kasimbayanan, no? Paano pa natin i-sustain siya? Paano natin i-sustain? Paano yung programa na ginagawa ng San Juan, particular sa atin sa community? Kasi meron na tayong swim para sa ating kapulisan. Paano naman do sa community? Paano natin i-sustain yung programa na yan? Kasi hindi lang tayo mamimigay ng ating mga ayuda or pagtulong sa kanila na kailangan nila sa pang-araw-araw. Maging ang spiritual side, no? Paano natin ginagawa yan? Yes sir, ang ginagawa po ang San Juan sir, ang San Juan po ay mayroong 21 na barangays. So binuo natin yung mga interfaith leaders natin para yun po ang mag-designate po tayo ng mga pastors na per barangay sir. Mayroon din kasama yung pulis sa barangay natin. Actually sir, sila po ang magde-determine yung mga problema sa barangay sir, and then yun, halimbawa mataas po ang cases ng WCPD, yun po ang itatarget ng grupo ng mga interfaith natin with respect para ma-address po yung problema natin doon sa isang barangay sir. And then kung of course andun na rin po, isasama na rin natin sir yung mga community outreach activities natin, isabay na rin po natin doon para matulungan din natin yung may problemang barangay sir. Yan partner, yan po yung ginagawa ngayon ng ikinuugnay nila with the kasimbayanan, kapulisan, simbahan, to include also the MKM plus K plus K equals K, no? Yung maayos, yung ating kapayapaan, at yung in relation dyan, paano naman natin ma-incorporate muli. No, kasi pag sinabi nating malasakit, yung malasakit, sabi nga, dalawa malasakit sa kapwa-pulis at malasakit para sa pamayanan. Yung partner ang isa sa marching order ng ating Chief PNP. At ang tanong ko naman kay Major Agmaliw about the SAFE, no? Yung seen, appreciated, and felt ng police, no, to be extraordinary service. Paano nyo naman i-anchor again sa programa ng ating NCRPO sa ginagawa sa San Juan? Yes sir, napakagandang pong tanong yan sir. So ang SAFE po, kung paano natin i-anchor, of course, tignan muna natin yung mga kakayahan ng isang istasyon po. So ang San Juan naman sir sa municipio ay capable naman po para mapagbigay, para bigyan ng tamang serbisyo sa ating mamamayan with respect to capabilities. Of course, kailangan natin iparamdam sa mga tao na tayong mga pulis nasa kanila. Tayong mga pulis ay handang tumulong na may malasakit sa kanila. Ayun, partner, na ipaliwanag ng... Go ahead, sir. Go ahead. Yung partner, bali yung MKK equals kayo yung kaunlaran. Kasi nga kung maayos ang pamayanan, na doon yung pagunlad. Kasi nga kung yung sa barangay natin, tapos yung ating kapulisan, tinuturuan din natin sila na maging mabuting pulis, ganun din ang komunidad. So sa tulong na rin po ng Community Affairs and Development Section na hawak ni Major Agmaliw, pagdating naman sa welfare ng ating personnel, no, paano man handle ng San Juan yan when it comes to hours. Siyempre, pag nagtrabaho yan, may award. Pag nagawang mali, punishment. So, paano ibinabalanse ng San Juan Police ang kanilang programa, particular sa police naman natin, dyan sa San Juan? Sige. Yes, sir. Isang magandang punto rin yan, sir, sa ating kapulisan. So, ang San Juan, sir, of course, mini-maintain po natin yung swim natin, yung spiritual weekly interaction meeting natin sa mga kapulisan, kasama po na papacilitate natin itong mga life coaches natin, sir. So naniniwala po ako na ang pulis po ay
yung spiritual life niya, pag ayos po yung spiritual life niya yung pagsisilbi niya sa bayan po ay maayos po. And then sir, yung of course pag may nakagawa tayo ng kabutihan ng kapulisan, yung mga good deeds nila, nagbibigay din po tayo ng mga commendation and award nila sir. Para yung mayroon sustainability po at ma-continue po yung ma-highlight po yung mga trabaho ng kapulisan po natin sa ating mamayan sir. Yan partner, na-explain niya. Ngayon may mga directives ngayon ng ating district director na dapat meron tayong audio-visual presentation sa lahat ng ating Facebook account, sa Facebook account natin, at dapat itag natin ng EPD, ang NHQ, and even the regional PIO. Paano natin palalakasin naman siya with the active participation ng ating personnel partner. Kasi kagaya nitong radio program natin, napapakinggan din po ito ng ating, hindi lang ng ating director, also ang ating director at ang ating chief PNP. Partner, may puso itong tuloy-tuloy po itong gawain na ito. Sabi nga ng ating action man dito, si Police Colonel Berliner Capili, it should be sustainability. No, may masustain siya, then not only strategize kasi nagagawa na no? There's a supervision. Kailangan hands-on siya. So yun nakikita ko dyan sa San Juan. At bukod tangi doon sa ating kagaya ng ginagawa ng EPD, no, na hindi lamang siya ningas kugon, kundi dapat ipagpatuloy. May mga eskwelahan na rin tayo na dapat puntahan. Major Agmali, paano niyo naman ipararating sa mga nanay at tatay na safe and secure ang ating mga estudyante, lalo ngayon na nagbukas na, nagkaroon na ng face-to-face. So, paano yung, sabi nga, police presence na mararamdaman ng ating kabataan, na bagamat tayo 24 Choppy signal. Ang hina, humihina po signal dito. Dudugtungan ko yung sige po. tinatanong ng aking partner, no, Major Agmaliw, kaugnay sa binanggit niya kanina, paano nyo nadadala, no, sa mga paaralan itong magaganda nating programa. And karugtong din ito, paano natin na isa sa buhay din, no? Ito ba ay tayo ba ay nagkakatulungan ng mga guru mismo kasama ang ating mga kapulisan? Go ahead, sir. Yes, ma'am. Actually, ginagawa na natin po yan ng matagal na po. Ang kapulisan ng San Juan po, every Monday ay ma-attend po tayo ng mga plug meeting ng bawat school ng San Juan. So, andun na po yung interaction ng mga teachers sa police natin. And then, of course, nagpo-provide din tayo ng crime and lecture sa ating mga estudyante para maramdaman din nila kung ano yung presence. Iba kasi ma'am, pag may presence ng police, mayroong mararamdaman din talaga na may police talaga. Yes, dun sa community natin, madadala naman po natin yung mga program natin. Of course, kailangan may direct contact tayo sa kanila. So, immobilize natin yung mga advocacy support group natin para sila po ang higing tulay natin para maramdaman. Especially po sa mga kabataan po natin, andyan po yung KK.dot po natin. I hope na ma-monitor tayo ng aking ng aking partner, no? Medyo Okay, partner. Partner, naririnig naman. Kailan talagang nagpapak-tweet yung yan, nawawala na naman. Nawawala na naman eh. Opo, yan ang hirap, no? Sige, makikinig na lang ako. Mag-monitor na lang ako, ma'am. Hindi po.
Sinagot ko kanina ni Major Agmalio, no? Yung ating katanungan partner, paano nila nadadala ito sa paaralan? Paano rin ito na isa sa buhay? Sila ba ay bumibisita? Tapos tayo ba, partner, tayo ba from the EPD ay gumamit pa ba tayo ng mga mask during the opening of the schools? Lieutenant Colonel Santos? Hindi na siguro, no? Opo, bali hanggang ngayon nakamas pa rin naman. Hindi pa naman po tayo inallowed na ano. Yung mascot natin as part of parang pag-inganyo sa mga kabataan. Meron ba tayo noon? Yung pagsusot po ng mask, yung pagsusot ng mask. Mascot. Meron pa rin po at ongoing yung ginagawa ng ating kapulisan na mascot. Mascot. Meron tayong mascot dito pero hindi pa po namin nadadala doon. Ongoing pa rin. Pag ano po may time, bibisita kami. Iikutan ulit natin yung ano. Ikutan ulit natin itong pamamarisan. School. Anyway. Isa sa ano na rin natin yung mascot. Okay. Baka may tatanong pa kayo kay Major Agmaliw. Opo, bali pre, ang pinakapunot dulo naman sa ating mamamayan sa ating ano naman trabaho no. Dapat ating mamamayan i-balance paano yung mentoring natin doon bukod sa kailangan gawin maayos yung trabaho. Nawawala talaga. Di partner kung ano, particular na lang sa family naman natin. Go ahead, sir. Go ahead. Ma-enhance naman natin yung knowledge natin not only wala po kami naintindihan, ano? Choppy yung tanong ng ating partner, no? Mahina yung signal niya. Greetings to Soroptimies around the world. Major Choppy po talaga. Hindi po natin ma-pick up yung buong tanong, ano? Congratulations, Ma'am Khan. Yung paano ma-balance naman ng ating ng kanilang family. Choppy po talaga. Hindi po natin ma-pick up yung buong tanong ng aking partner, no? Siguro tanungin na lang natin si Major Agmaliw habang inaantabayan na natin yung aking partner. What are the initiatives ng community partnership of advocacy groups and PNP sa San Juan in relation to PCR activities? Okay, ma'am. Isa sa mga advokasya po natin ng San Juan City Police Station ay magkaroon po tayo ng binuo po natin ito isa sa mga highlight ng San Juan, yung San Juan Bikers for Peace. So marami pong members po ito, almost 100 plus po sila. So ito po yung mga kasama natin para sa advokasya na lahat ng program ng San Juan ay maparating sa ating komunidad. Especially doon sa outreach program, of course, mga reported na crime, sila po yung nagagamit natin. Of course, andito rin po yung yung creation ng interfaith leaders at club coaches natin sa mga kapulisan para po yung buhay po nila ay of course kapulisan po kasi ang tinitignan ng mga mamamayan eh. So they are example para sa mga lalo-lalo na sa mga kabataan. Of course, continuous pa rin po itong Adopt a Student natin na program. Ang San Juan po, meron po tayong in-adopt na 2 estudyante. Of course, doon naman po sa kalikasan po natin na program, continue rin po yung kinakandak natin na tree planting. Again, at mayroon tayong bagong program
mga 3 months ago na po, mayroon tayong program dito titled na about environment, titled na basura mo, palitan ko ng grocery. Wow. Opo, Basura mo. palitan ko ng grocery po. Sino po ang nagpapalit? Ang kapulisan? Ang barangay? Actually, ma'am, lahat po na nakuhang recovered materials, yung recyclable materials, especially yung bottled water, ay iniipon po namin ito. Binibenta rin. Yes, ma'am. Tapos yun ang ibibili yung proceeds mo, ma'am, ng pagbentahan groceries. mo. Yes, ma'am. Doon po yung mini-maintain po namin yung Galing ina-adapt namin naman. na family. So parang mangyayari doon, mai-encourage ka nga naman na ipunin yung basura dahil in exchange of that, no, ay merong ibibigay sa iyo. Nakakatuwa naman yun, ano. Sabi nga yung isang batang maliit sabihin mo lang mag-aral kang mabuti, pag naka-perfect ka may bibigay ako sa iyo. Nagiging isang daan yun, ano, para maging inspirasyon nila yon para ma-achieve, no, yung ano. So ito pong basura mo palitan ko ng grocery. I suppose meron din itong ano, no, may worth, hindi lang yung ito isang basura, tatakbo na ako doon. At tulad po sa mga yung sinasabing mga nabubulok sa hindi nabubulok, meron din po ba ditong paano kayo nag-e-end doon sa itong particular na ano na to, kailangan nito kapalit na ay grocery. May ano ba to? May takdang ano ba? Bilang or what? Kilo or what? Sa amin, ma'am, wala naman pong tinakdang kilo, kundi yung kung ano yung waste ng isang office. Yun Office. po iniipon nila, ma'am. Mm-hmm. Especially yung coupon ban, medyo alam mo naman ang office natin, ma'am, more on printing ng ating mga hard copies ng mga compliance, of course yung mga so this is applicable sa kapulisan din natin. Yes, ma'am. Basura ng pulis natin papalitan din ng grocery. Yes, ma'am. How about yung community? Meron din po ba tayong programa para sa kanila nito? Mayroon po, ma'am. Mayroon na tayong pinakandak po yan, nag-propose po ng project itong KKDAT natin, which is ito po yung tools natin para lahat ng kabataan ng per barangay po ay maengganyo natin para mag-ipon din ng basura para yung magiging, kung ano po yung pinagbentahan nila, yun po ang ibabudget po doon sa magiging project po nila. Natutulungan po natin. Yun. Alam mo, ang dami-daming siguro we will take this opportunity, no, na dahil kasama na natin si Major Agmaliw and sabi nga po as the Chief ESCAD, ano, ay alam natin na napakarami po nilang mga programa at proyekto. And this time siguro para na rin sa kabatiran ng ating mga kababayan, sabi nga we are being viewed worldwide, ay alamin natin kung aside from the existing mga programs and projects, meron pa po ba kayo mga pinaplano pa para sa lalo pa pong ikagaganda ng serbisyo ng ating ESCAD sa mamamayang Pilipino? Siguro, ma'am, marami pang project po. Of course, ito po yung tinitignan natin, i-align po natin dito nga po sa kasimbayanan na project. Nandiyan yung go ahead sir. Nandiyan ang partner ko. Okay, ilabas mo yung aking partner, sir. Nagtatanong po ako kay Major Agmaliw kung aside from the existing na mga programs and projects ng ESCADS, no, baka meron pa silang mga idinadagdag pa para sa lalong ikagaganda ng serbisyo ng kanilang tanggapan sa mamamayang Pilipino. Sir, go ahead. Andyan yung aking partner. Pinanonood tayo. Sige po. Go ahead. Yes, ma'am. Of course, itong i-align po natin, itong project po natin dito sa, of course, ito yung battle cry ng ating PNP ngayon, itong kasimbayanan. So, ito, ang San Juan po ay, of course, ang pamumunan ng ating COP, Police Colonel Elio Ramirez. Yes, partner. Bali, sige. Yes, sir. Marami pa po tayong mga project, sir, sa San Juan City po na gagawin.
So pag binanggit po natin to, abot po tayo ng 2 oras siguro, ma'am. Go ahead, go ahead. Gusto mo 2 oras? So siguro ma'am, nais ko lang po naman po siguro i-shout. Nanonood po ang chief ng forensic unit, forensic district, no? Si Lieutenant Colonel Ebdane. Yes, ma'am. Good afternoon po. Shinyen niya pa no? Sige sir, go ahead po, go ahead. Yes ma'am, siguro kunin ko na itong pagkakataon na to na magbigay din ng pagbati. Siguro ma'am, okay lang po. Mula po sa San Juan City Police Station na pamumuno ng aming COP, si Police Colonel Elpidio Jong Ramirez. Ang kapulisan po ng San Juan ay patuloy po magbibigay ng serbisyo. Nagpapaalam na si Major Agmali. Na may malasakit po para sa ating kaunlaran at kapayapaan tungo sa ating kaunlaran po. Sir, ba't nagpapaalam ka na OT ako? Siguro ma'am, nabanggit ko na rin po yung mga projects natin, ma'am. Go ahead, sir. Katulad niyan, yung sabi nga yung mga stakeholders from San Juan, we are very thankful sa kanila. Very supportive sila sa ating mga kapulisan. Sabi nga po ay nagiging maunlad at successful ang bawat mga programa at proyekto, lalo higit po kapag ito ay para sa ikabubuti ng ating mga kababayan. Sabi nga, both ends, no, may malasakit. Opo. Sir, kahit choppy ka, sir, may dadagdag ka pa? Sir, actually, ma'am, naging professor ko po si Sir Robert. Isa sa mga napakagaling pong professor po yan. Watching. Saludo ako sa inyo, sir. Sir, prop. Choppy ka, prop. Happy viewing sa Media friend ng district. Monitor. Go ahead, sir. Ilan? Pa-tasking na ng tasking. Akala ko bahagi yun ng interview natin. Oh my goodness. Okay, tayo po'y magpapatuloy pagkaraan po ng ating paghahanap buhay. Music station ng dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals, such as vaccines and blood products. They offer customized service solutions. They're designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Okay, maraming salamat. Muli po nagbabalik ang inyo abang lingkod, Flory Gabitan. Kasama ko pa rin aking partner, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. Gayun din ang ating panauhin, ang butihing chief ng SCADS ng San Juan City Police Station, Police Major Agmalio. Hindi na mabanggit. Oo nga, sir. Kasi nagulat kami, sir. Nagtatasking ka pala. Kala namin nag-i-interview ka pa eh. Hindi. Meron kasi tayong mga bisita ngayon din ng mga media friends dito. So we need to rin sila. Entertain okay. ba? Okay. Kaya po. Kaya nagulat kami, sir. Apologize. Kala namin kami pakausap mo eh.
Anyway, Ako na nakakain. Thank you. ayan, kung kailan 5 minutes na lang, sir, ang linaw-linaw ng dating mo ngayon dito. So, Talaga naman to technology Oo nga. natin, oh. Oo nga, sir. Anyway, this time, sir, may nais ka pang itanong sa ating panauhin kay Major Agmaliw? Oo, bali yung sa personal supervision ng lahat ng project. Kahit sabihin mo, magaling ka mag-strategize, magaling ka, ma-sustain mo siya, meron ka sistema, pero kung walang hands-on yan, no, kailangan natin yan. Dapat ganun din natin hanggang sa substation natin. So, paano mo itutuloy yan? Dapat, sabi nga, unlimited dapat yung heart natin para sa community. Yun lang, partner, para maano na niya kung paano pa lalong pagagandahin, no? Maganda na siya pagagandahin pa. Sa nakita ko naman, nagbigay ako kanina ng profile, no, ni Major Agmaliw, talagang naroon yung kanyang expertise. After deporte ng assignment sa operations, ngayon, nasa komunidad naman siya. Sabi Yes. nga ay, ano ba ang tawag dito? Community relations naman ang iniikutan ng kanyang mundo ngayon. So, we only have Nakuha about niya na 5 yung quad concept. Quad concept na siya. Kompleto na siya doon sa quad. Yung intelligence, operation, investigation, and PCR. ay ipopromote na natin. Anyway, Pwede na siya, pwede na. pwede na. We only have about 5 minutes more to go. And Pag-time niya na, sasaluduhan ko na. This time, we will di ba, may asking for na natin yan, i-develop siya. Siyempre, lagi nating kasama. This time, we will be asking for the parting message na ating panauhin para po sa ating mga kababayan. Please go ahead, sir. Opo, isahan nyo po ang Kapulisan ng San Juan ay mananatiling magbibigay ng serbisyong may malasakit para sa ating kakaunlad, kapayapaan, tungo sa ating kaunlaran. Sabay-sabay po tayong tulungan ng ating bayan po. Para sa Magaling pag-unlad. naman. Batang-bata pa itong nasa tabi ko, pero buong-buo yung kanyang adhikain. Ano? Bago paalamin yung aking partner, binabati natin ang from Ma'am Kat Kapili, greetings to Seroptimist around the world. Happy Seroptimist Week. And congratulations, Ma'am, dun sa katatapos ng kanyang hosting. No? PD Forensic is watching. Magandang hapon po. Maraming salamat. Gayun din kay Lieutenant Colonel Marian Ebdane, ang Chief Forensic ng Eastern Police District. So inyo pong narinig ang ating panauhin. Maraming salamat kay Police Major Darius Agmaliw, ang Chief SCADS ng San Juan City Police Station. This time, let's give our parting message, sir. Please go ahead, my partner. Opo, sa ngalan po ng aming Chief PNP, Police General Adolfo S. Asorin Jr. at ang aming pong Regional Director ng NCRPO, Police Brigadier General Jonel Itomo, at ang aming pong District Director, Police Colonel Attorney Sona Sueta, at ang aming pong Action Man, Police Colonel Liner. Ang aming pong Chief Bicad Police. Nagpapaalam na lang, choppy na naman eh. Anyway, inyo pong narinig ang tinig ng aking partner, ang aking co-anchor, Police Lieutenant Colonel Roberto Santos. So sa lahat po ng ating mga nakaugnayan sa technical side, thank you very much engineers, kay Arnold, kay Jigel, at sa ating pilot, kay Police Corporal Robin Barameda, sa ating mga reporters, Police Corporal Robin Barameda, Patrolman Noreen Navales, Patrolwoman Elise Cerezo, Elise Cortez, at sa ating pong panauhin, Police Major Darius Agmaliw, Chief SCADS, San Juan City Police Station. Sa atin pong tigapagtaguyod, maraming salamat po.
So once again, ito po ang nyabang lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. At ang ating action man, magandang hapon po sa inyo. Angel's Burger, ang burger ng bayan. Burger na buy one take one na may libo-libo ng franchise holders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Owned and operated by Mr. and Mrs. Joseph and Vicky Mojica. Angel's Burger, ang burger ng bayan. PharmaServe Express. As a specialized service provider, they are totally dedicated to the life sciences with expertise and experience in handling biothermals such as vaccines and blood products. They offers customized service solutions. They're designed to recommend the most efficient approach as possible. They are your medical cold chain logistics management specialist. PharmaServe Express is located at Hill Fernando Avenue, San Roque, Marikina City, and is headed by Mr. Joey Perez, President, and Ms. Ana Teresa Esada, Executive Officer. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Program expresses only